Isipin mo ito. May lupa ka, minana ng pamilya mo. Doon ka ipinanganak, doon ka nabuhay. Tapos, isang araw, may dumating na dayuhan at sinabi niya, hindi na yan sayo. Kinuha ang lupa, ikaw ang pinagtrabaho, ikaw ang nagutom. At nang magreklamo ka, ikaw pa ang pinarusahan. Ito ang kwento ng Pampanga. Hindi ito alamat, hindi rin haka-haka. Ito ang Pampanga Revolt ng 1585. Ang himagsikang nagsimula sa gutom, lumalim sa galit, at nagtapos sa dugo at pagtataksil. At ang masakit, hindi man lang ito sa digmaan. Nagsimula ito sa kawalan ng ani. Bago dumating ang mga Kastila, ang Pampanga ay may sariling kaayusan. May mga datu, may lupa ang bawat angkan, may ani, may pagkain. Ang mga Kapampangan ay magsasaka, mandirigma at mangangalakal. Pero nang dumating ang mga Kastila, nagbago ang lahat. Ipinakilala nila ang encomienda system. Sa madaling salita, ang lupa ng mga katutubo ay ibinigay sa mga Kastila. Tinawag silang enkomendero. Ang mga dating dato, naging ordinaryong tao. Ang dating may kapangyarihan, naging tagabayad ng buwis. At ang mas masakit, kahit lupa mo yan noon, kailangan mo pang magpaalam para bungkalin. Taong 1583, may bagong utos ang pamahalaang Kastila. Libo-libong Kapampangan ang pinilit ipadala sa Ilocos, hindi para magbakasyon, hindi para maghanap buhay, kundi para magtrabaho sa minahan ng ginto. Walang tanong, walang tanggi. Ang problema, iniwan nila ang kanilang bukid sa maling panahon. Hindi sila pinayagang umuwi para magtanim. Lumipas ang mga buwan. Walang ani, walang bigas. Pagsapit ng 1584, dumating ang hindi maiwasan, tagutom. Mga bata ang unang namatay. Sumunod ang matatanda. May mga buong pamilya nawala. At ang mga Kastila naniningil pa rin ng buwis. Sa bawat namamatay, lumalalim ang galit. Sa bawat lupang inaagaw, tumitindi ang sama ng loob. Ang mga dating dato, palihim na nagkikita. Hindi sa plaza, hindi sa simbahan, sa mga bukid, sa gilid ng ilog, sa dilim. Ang tanong nila, hanggang kailan tayo magtitiis? Unti-unting nabuo ang plano. Hindi basta pag-aalsa, hindi sabog-sabog. May target, may oras, may layunin. Intramuros, ang puso ng kapangyarihan ng Kastila. Kapag bumagsak ang Intramuros, babagsak ang takot. Ang plano ay simple pero delikado. Sabay-sabay, nagagalaw ang mga lider sa Pampanga. Mag-aalsa ang mga tao. Sasalakay ang piling grupo sa Maynila. Walang kanyon, walang baril, pero may tapang, may galit, may wala nang mawawala. Isa itong laban ng gutom laban sa armas. At dito papasok ang pinakamasakit na bahagi ng kwento. Sandali muna. Kung pakiramdam mo, hindi sapat ang tinuro sa'yo sa history. Kung gusto mong marinig ang mga kwentong hindi laging bida ang Kastila, like. Kung ramdam mo ang galit ng mga ninuno, share. Para mas maraming Pilipino ang makaalam, subscribe. Dahil mas marami pa tayong ibubunyag at balik tayo sa kwento. May isang babaeng Pilipina. Asawa siya ng isang sundalong Kastila. Hindi natin alam ang buong dahilan. Takot ba? Loyalty ba? O gusto lang mabuhay? Pero isang gabi, nagsalita siya. Isinumbong niya ang plano. Bawat pangalan, bawat lugar, bawat oras. At sa isang iglap, tapos ang himagsikan bago pa man ito magsimula, agad kumilos ang pamahalaang Kastila. Pinangunahan ni Gobernador General Santiago de Vera ang pagpapadala ng tropa. Kasama ang mga sundalong Kastila, may mga Pilipinong sundalo rin. Kapwa Pilipino, laban sa Pilipino. Isa-isang inaresto ang mga lider. Walang mahabang paglilitis, walang depensa. Ang hatol, kamatayan. Pinangunahan ni Christian Cruz Herrera ang mga pagbitay. Walang seremonya, walang alaala. Isang araw lang, wala na ang mga pinuno ng Pampanga.
At ang mga tao, tahimik ulit. Pero hindi dahil payapa, kundi dahil takot. Natalo ba ang Pampanga Revolt? Sa papel? Oo. Pero sa kasaysayan? Hindi. Dahil ipinakita nito ang totoo, na ang mga Pilipino ay hindi tahimik dahil masaya, kundi dahil pinipigilan na ang gutom ay mas delikado kaysa armas at na ang lupa, kapag inagaw, kayang magpasiklab ng himagsikan. Ang Pampanga Revolt ay hindi lang kwento ng pagkatalo. Ito ay paalala na bago pa ang 1,800 at 76 may lumaban na. Na bago pa ang mga bayani sa libro, may mga datong handang mamatay para sa lupa at dignidad. At kung tatanungin mo, bakit parang paulit-ulit ang kasaysayan? Siguro dahil hindi pa rin natin ito ganap na pinapakinggan.